Magandang araw po mga kadeboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sana po nasa maayos kayong kalagayan at sa mga pumunta sa Quirino Grandstand at nakiisa sa Misa Mayor at sa Pahalake, sa send-off, sa simula ng prosesyon o sa simula ng traslasyon ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mag-iingat po kayo at sana po ay magkaroon kayo ng mas maraming blessings na natanggap dyan sa pagpunta nyo sa at pag-celebrate ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Viva Señor Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! At ito pong ginagawa ko ay every Friday tuwing Biyernes, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno, ako po ay nag-a-upload ng iba't ibang kwentong Nazareno. Karamihan po ay mula sa aking personal na experience. Yung iba naman ay personal na experience ng ibang tao na napapanood natin, nakikita natin. At yung iba naman ay mga kwento mula sa Biblia na nako-connect natin o nare-relate natin sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo. So, kung kayo po ay mayroong mga sariling kwento na gusto nyong ibahagi, i-share dito, babasahin po natin, wala pong problema. I-send nyo lamang po sa email address na nakikita nyo sa screen, kwentongnazareno@outlook.com. Pero ngayon, dahil kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno, gusto kong balikan yung mga dating nangyari sa huling dekada ng habang ako'y naging deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. At isa na nga dito yung Traslasyon 2022 na sobrang nakaka-touch at sobrang memorable ng message o yung homily. So, ako sa totoo lang, nung pinakinggan ko siya, kasi ang tema po nung Traslasyon 2022 ay hango sa Mark chapter 4 verse 40. O yung bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Ang konsepto po na to ay hango sa kwento sa Biblia kung saan ang mga disipulo kasama si Jesus nasa isang bangka. At kasama nga dyan ay yung mismong yung kwento na yan, yung sa bangka, at magkakasama sila, bumabagyo nun, at natatakot na yung mga disciples kasi yung bangka sobra ng gumagalaw, umaalog. Natatakot sila na lumubog yung bangka. Ginising nila si Jesus Nazareno na natutulog. At si Jesus naman, pinakalma niya yung pinakalma niya yung dagat at yung bagyo. At sinabi niya nga sa mga disciples niya na bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Di ba? So, inihintay ko sana nung Traslasyon 2022, inihintay ko sana na mabanggit yun sa homily ni Cardinal Advincula kasi nga every year kasi nga may tema at ang ganda ng mga mensahe ni Cardinal Tagle. Tapos pandemic pa noon, ang daming takot. So, hinahanap-hanap ko yun na paano siya i-explain ni Cardinal Advincula para siya i-explain sa homily.
Pero hindi siya nabanggit. Hindi siya nabanggit. Pero after ilang buwan, tsaka ko lang siya mas naiintindihan na napakaganda pa rin pala nung mga binanggit ni Cardinal. Mas maganda pa nga. Kasi nirelate niya naman doon sa mismong mga actions ng mga nakikisa sa traslasyon na sinasabi niya doon. For example, yung lubid na kinakabit sa andas, sinabi niya na ang mahal na pong Jesus Nazareno daw ang humahatak ng lubid o humahatak sa atin, humahatak sa mga deboto para mahatak palayo sa mga kasalanan. At ang mahal na pong Jesus Nazareno rin ang sumasalya, yung sinisigaw ng mga deboto tuwing prosesyon, no? Yung salya, pag tinutulak yung andas. So, ang mahal na pong Jesus Nazareno daw ang sumasalya sa atin patungo sa kabutihan. Di ba? At si mahal na pong Jesus Nazareno rin daw ang pumapasan sa mga pingga ng kalooban natin o pingga ng mga sa pagsubok. So siya yung pumapasan lagi ng mga problema natin sa buhay. At kasama natin si Jesus, kanselado man ang traslasyon nung panahong yan, 22, yan po yung panahon ng Omicron variant. Yan po yung mas malupit kasi wala talagang pinayagan na magpunta sa Plaza Miranda. At pag pinanood nyo yung highlights ng Traslasyon 2022, sobra talagang nakakadurog ng puso yung mga pinakita doon na may mga deboto gustong magpunta pero pinagbabawalan. Pero ang nangyari naman, hindi mapigil yung iba. Buti na lang sa San Sebastian, sa Santa Cruz, nag-station doon ng kaya doon na lang pumunta yung iba. Pero ang mensahe ni Cardinal Advinco lang sabi niya doon na hindi man tayo makapunta sa Quiapo, yung mahal na pong Jesus Nazareno naman ang pumupunta at bumibisita sa atin sa kanya-kanyang parokya at syempre sa buhay din natin, no? Sabi niya nga na kahit walang traslasyon, maranasan pa rin nawa natin ang poong Jesus Nazareno na umaakay sa atin sa prosesyon ng buhay o sa traslasyon ng buhay. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Lalong-lalo na yung pagdating sa dulo nung tumugtog na yung team song na ginawa. Yun na, tumugtog na yung bakit kayo natatakot, wala ba kayong pananalig? At ang ganda-ganda pa ng sinabi doon sa dulo ng kanta na magtiwala ka, hindi kita pababayaan. So, di ba nakakatawa? Napaka-assuring na kung may problema ka, may setbacks ka, pinakinggan mo yun, no? Sinasabi, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa iyo'y walang hanggan. Tapos sabi sa pinakadulo, ako si Jesus, iniibig kita. Sobrang memorable sa akin yan. Dahil ang dami kasing nangyari sa akin ng 2022. Daming pagsubok, daming setbacks, daming problema sa trabaho. Tapos nagkasakit pa yung tatay ko na angioplasty. Kaya sobrang memorable sa akin ng Mark 4:40. Yan na yung tinatawag kong life verse. Yan na yung dyan na ako talaga sumasandal. Gusto ko lang din linawin, mali pala yung nasabi ko dun sa previous episode. Yung sa wag kayong matakot, si Jesus ito. Yung story pala nun ay yung nasa rin sila, nasa laot. Tapos biglang nag-appear si Jesus Nazareno at nagtaka yung mga disipulo at sinabi niya na parang
huwag kayong matakot, si Jesus to. Yung lumabas na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Tapos sabi ni Pedro na, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo akong makalakad din sa dagat, sa tubig at makapunta sa inyo. Ano siya ni pinalapit siya ni Jesus. Tapos nakalakad nga si Pedro, kaso nung nagsimula siya mag-doubt, nagsimula siyang lumubog at sinalba lang siya ni Jesus at sinabihan siya na bakit gano'n, no? Parang walang kasi kinabahan si Pedro so parang ang gusto sana ni Jesus, magtiwala ka lang na kahit anong mangyari, nandyan si Jesus Nazareno para sa'yo, di ba? At isa pang hindi ko makakalimutan pala na kwento nung Translation 2021 ay yung homily ni Father Douglas Badong, kung saan naiyak siya. At syempre nung naiyak siya, naiyak din kami, naiyak din ako na nanonood lang online. Tapos nakita ko rin yung mga post nung mismong araw na yun na ang dami ring umiyak. May mga picture na mga nagsisiiyakan kasi nagkwento kasi si Father Douglas ng struggle nila sa pagse-set up ng Translation 2022. Ang dami nilang proposal pero nireject ng gobyerno, ng IATF. Ang dami nilang innovation pero nireject kasi nga iniiwasan na magkaroon ng mga large gathering. Kaya ayun, so wala naman silang ginawa kundi mag-comply. Pero naiyak lang si Father Douglas kasi nakakadurog daw ng puso yung mga nagpunta pa sa malayo, nagpunta pa galing pang probinsya, galing pang sa malayo, tapos nagpunta sa Quiapo. Tapos pagbabawalan, itataboy lang ng mga polis. Kasi nga, alam naman natin na yun talaga ang hard times talaga yun ng pandemic at kailangan talaga. Kaya naiintindihan ko rin naman yung mga polis. Pero ayun nga, sobrang hanapin niyo yun. January 9 homily ni Father Douglas Badong, hanapin niyo sa YouTube. Sobrang touching, sobrang talaga. Kasi isa si Father Douglas isa sa mga napakatunay na talaga siya, tunay na deboto at tunay na talagang ang ganda niya rin mag-homily. At sana i-bless pa siya lalo ng mahal na pong Jesus Nazareno. At hindi ko rin makakalimutan na yung sa homily na yon, kasi sabi ni Father Douglas, ang deboto, bibig lang yung tinakpan. Kasi nga naka-face mask dahil pandemic nga nung panahon na yun. Sabi niya, ang deboto, bibig lang ang tinakpan, mukha lang ang tinakpan, pero hindi ang paniniwala at debosyon ng isang deboto. Hindi yan matatakpan kahit kailan. Diba? Sana kung naririnig mo to at may kilala kang may anxiety, may depression, may mental health issue, sana i-share mo tong video na to sa kanya. At para alam mo yun, gusto nating makatulong, gusto nating ma-ensure na yung mga kaibigan natin ay okay lang. At higit sa lahat, yung mga kahit hindi natin kaibigan, sana matulungan din natin. So ako, part talaga ng advocacy ko yan. Kaya ko rin ginagawa ito ay para sa mga kapwa ko na nagkaroon din ng problema mentally noon. Diba? Yung mga may trauma, may nangyaring hindi maganda na hindi malimutan.
So, sila po yung talagang kinikater ko sa mga videos ko. At ayun, ingat po tayo. Happy Fiesta po ulit sa ating mga kadeboto. Ingat po tayo sa pagbiyahe at pag-uwi at sa pagyapak. Yung mga hindi nagsusot ng tsinelas, ingat po tayo. At sana next year sa susunod sa 2027 sana makahinto ako at makauwi para sa 2027 Nazareno 2027 Traslasyon 2027. So bahala na si Lord kung ipagkakaloob niya rin sa akin yun. Pero masaya lang din ako kasi kahit OFW, alam niyo yun, nararamdaman ko pa rin ang mahal na Senyor. Kahit yung pare, nung simbang gabi, sabi niya, yung dinadasalan niyo sa Quiapo, si Jesus Nazareno, ay siya rin yung dinadasalan niyo dito sa bansang ito. Kaya isa lang yun nabilin, no? Muli, maraming salamat po. Sana po mag-like, comment, share, and subscribe kayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.